mali, yan yung ito Hong Kong, ito Kim Chanshu. Itong kinaupuan ko, hindi ko alam pagkakaiba talaga pa. Nasisira ako rito eh. Yung Hong Kong, di ba to buong Hong Kong, pero meron pa silang tinatawag na Hong Kong Island. Ayan, yun, sanda na. Maganda, mag-start na po tayo sa boxing. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ito po, no, yung pagsasanib puwersa ni Chavit Singson, no? At saka nito ni Janrel Casimero, 4 alas. Actually, hindi ko po alam kung ano po yung magiging papel ni Chavit Singson, kung siya po yung tatay, yung promoter o advisor. Kasi pwede na po ngayon eh pwede na po yung hindi promoter eh, di ba? Advisor na lang o manager, no? Kaso may manager na po si Cuatro Alas. So, o pwedeng advisor, no? Ni Chavit Singson, si Chavit Singson yun yung maging papel niya. Hindi ko rin po alam. Hindi po ako sigurado kung si Cuatro Alas po ba yung kusang nag-volunteer na pumunta kay Chavit Singson o siya po ay pinatawag o merong namagitan sa kanila, no? Pero ako tingin ko connection, alam nyo naman yan yung yan yung kulang sa karera rin ni Cuatro Alas. Yan yung lagi yung pinupunan na hindi mapalaban ng malalaking laban. So tingin ko mapoprovide to ni Chavit Singson. Kung hindi po nyo alam, may connection po sa pagkakaalam ko si Charlie Suarez ay connected din po kay Chavit Singson, no? Tapos alam niyo po yung nagsabi po na pan-local lang po si Chavit Singson. Wala pong alam sa ways of billionaires. Siguro hindi hindi siguro maintindihan ng mga tao na yung mindset po ng mga billionaires, mga bilyonaryo, hindi po yan kapareho ng mindset natin mga pangkaraniwan tao na tayo eh. Karamihan sa atin yung sweldo eh, di ba? Kita, depende sa sipag, no? Yung mga billionaires po, iba po mindset ng mga yan. Meron po silang pwede po sa kanila na libangan lang, no? Pero at the same time, nalilibang sila, at the same time kumikita rin, no? Or parang yung konsepto ng mga may-ari ng ng mga pangkarerang kabayo o kaya yung mga kung hindi ka sabungero, yung konsepto po na nag-aalaga ka ng manok na panabong, no? Yun po yun eh. Yun bakit papapil si Chavit Singson sa buhay ni Cuatro Alas? Maaring hindi nyo po maunawaan kasi po ang utak natin naroon pa tayo sa may kikitain ba. Panay kita eh, no? Panay ganun lang po tayo. Pero ito pong mga to nag-aalaga nga yan ng mga hayop eh, di ba? Alam ko may sariling suyan si Chavit Singson, may mga charity. Tumulong nga po yan kay Yulo eh, di ba? Nagbigay siya sa pamilya ni Yulo. Nag-offer din siya ng 5 million kay Yulo para sila magbati-bati. Kaso hindi ko alam kung kung gaano kabigat yung kung bakit hindi sila nagbabati-bati hanggang sa kasalukuyan. Anyways, kung connection, hindi na po ma-deny, no, na yung connection po ni Chavit Singson hindi lang po sa boxing, pati po sa lahat ng bagay, no, dito sa Pilipinas. Ngayon tumatakbo pansin na to. Kung makalusot pa yan dahil
kasabay na po sila sa kasikatan ni Duterte. Alam niyo naman si Chavit Singson, isa po yan sa mga in-endorse ni Tatay Digong. So ako natutuwa, una, marami pong maipapayo sa kanya si Chavit Singson. Yung mga pinoproblema nyo po na mga mga personal na pakikitungo ni Cuatro Alas. Kasi yan po yung yan po maganda na upgrade na po yung mga kumbaga yung mga ni Cuatro Alas. Nagkakaroon po ng upgrade, no? Hindi na lang po yung talagang nagiging professionalize na rin, po-professionalize pati yung mga kaibigan niya. Pasikat na ng pasikat sila Bustoyo, di ba? Tapos at iba pa, no? Nakikilala na rin siya at hindi na rin po siya ma-ignore na maski ng mainstream media, no? Lagi na rin pong nababalita yung mga antics niya, no? Lagi na rin pong nababalita yung mga nagaganap sa kanya, lalo na ngayon na yun pa po, isa pa pong malaki sa tingin ko yun, no? Yun pong media mileage na kine-create, no, ng Chavit Singson. Mahirap pong tawaran din yun, no? Yung ganun na ka-popular na sa politika, sa yung social, no? Sa society pala. Maganda po yan. Ako very positive, no? Kasi ang kulang naman ni Cuatro Alas magkaroon talaga, mapalaban, ma-expose pa siya. Hindi naman dahil sa kinakailangan niya pa ng mga karangalan. Kung sa atin lang okay na made na si Cuatro Alas kung sa Pilipino lang. Pero sayang sayang na kumbaga hidden treasure ng Pilipinas pagdating sa boxing. Kaya kailangan pong i-expose natin. Hindi po siya para makilala po ng kung mapapalaban po siya kahit sa Amerika, mabigyan ng chance. Hindi naman po yung inuwi. Alam na po natin yan na wala pong magaganap na inuwi Casimero, no? Kahit kailan hindi na po magaganap yan. Hindi dahil sa connection o hindi dahil sa lumipat ng promoter si Casimero. Kinakabahan ako sa sombrero. Hindi dahil sa pag yung puto nakita yung okay, hindi dahil sa si Casimero ay yung mga mabababaw na katwiran na ultimately ayaw talaga ng kampo na lumaban. Kasi nga po si Casimero lang yung talagang totoong may chance. Hindi ko po sinasabi na sigurado. Siya lang po ang totoong may chance na makatalo kay Naoya Inoue. Okay? Punta naman po tayo sa ibang mga balitang boxing, no? Na malapit na rin po yung laban. Hindi ko napanood yung kay Jaron Ennis, pero mapangit daw yung pirito. Yun yung sinasabi natin na nagsisitanda po lahat. Yan po yung pinakamasama talagang epekto. Kaya nangangawit po. Yun po talaga sa tingin ko yung pinakamasama epekto ng pangangalaga ng zero loss. Dahil nga may threat, no? Yung possible threat din nila nilalabanan. Hindi rin po sila nagkakaroon ng chance para mag-improve, no? Hanggang doon na lang sila kasi takot sila Kaya hindi, kahit nag-aano kalaki yung potential para magsisikat sila Jaron Ennis, biglang hindi mo na mamamal. Ganyan po sila ganyan po nangyari sa kwento ng buhay nila Errol Spence at saka ni Crawford, no? Naabutan ng kalausan
na hindi na nila nakita yung potential sa kanilang pagsikat. Kasi kumbaga nawalan sila ng malalaking laban eh. Dahil sila pa rin yung hindi sila nakapag-create ng magagandang laban. Alam niyo mga boxing fans, sa totoo lang po, hindi naman po kinakailangan ng yung may pangalan lang ang labanan mo para ka sumikat eh. No? Real talk po, pwede kang sumikat sa sarili mo. Di ba? Pwede kang sumikat dahil masarap kang panoorin. Pwede kang sumikat dahil bawat laban mo ay knockout. Yun kasi yung kulang talaga sa boxing, yung mga knockout artists. Ayun po, mapoprovide po yan ni Cuadro Alas pag nakita po ng alam nyo, yung style ni Cuadro Alas, fan friendly yan eh. Pag yan po nakita ng mga ng mga US, mga American boxing fan o kahit mga Mexican, may makalaban siya mga Meksikano na kinikilala sa kanila. So hindi na po yung way, malabo na po yun eh. Hindi po yung way ni yung Pacquiao way yung susundan ni Cuadro Alas, mas maganda. Bakit? Ang pinakasikat na boksingero si Floyd Mayweather pero napasikat ni Cuadro Alas yung sarili niya dahil very exciting siya kada laban, no? Sikat na po si Pacquiao nung naglaban sila ni Mayweather. Hindi po yung kabaliktaran na sisikat ka lang kung matatalo mo si Mayweather. Ganun po itong mga Jaron Ennis, yung mga pag-iisip po nila na iniiwasan ako ng mga kayo rin nag-iiwasan kayo dahil sa zero loss eh. Yan po talaga ang nagpahamak sa boxing. Yan kahahabol ng zero loss na yan. Okay, speaking, tignan nyo po. Ngayon lang po sa history ng boxing na pinag-uusapan po natin yung mga susunod na laban ni Jake Paul tsaka tong Jake Paul versus Mike Tyson. Meron po bang halimbawa po sa panahon po ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather, meron po ba tayong mga exhibition match? O wag na nating sabihin kasi sabihin nila na professional match daw tong kay Jake Paul at tsaka kay Mike Tyson. Professional pala eh. Bakit 2 minutes lang per round, di ba? Hindi nyo ba napupuna? Professional pala, bakit magsi 60 years old na lumalaban pa? Kaya po may laban si Tyson tsaka si Jake Paul kasi hindi naman totoong boxer si Jake Paul. Yun yung problema ron eh. Any other true boxer, no? Kahit sinong totoong boksingero, hindi po mananalo si Mike Tyson. Kaya lang po may nag-iisip na baka ma-knock out ni Tyson to si Jake Paul. Yun na nga, hindi kasi siya boksingero. Sa panahon lang po natin ngayon, mag-real talk po tayo. Sa kawalan po ng boxing, yung excitement sa boxing, no? Hindi na po na-excite sa lahat ng laban ng mga boxing fans. Sa kawalan po ng excitement sa boxing ngayong panahon na to, miski yung Jake Paul, mas marami pa nanonood pay-per-view, both pay-per-view at saka sa venue. Mas marami pa nanonood kay Jake Paul na hindi champion, na hindi totoong boksingero, kaysa sa mga championship fight, kaysa sa mga laban nila Crawford, nila Jaron Ennis, at kung sino-sino pang mga champion. There's something wrong, di ba? Pag ganito po ang sitwasyon na mas marami pa nanonood sa boxing match ng hindi naman tunay na boksingero kaysa sa pound for pound, may problema talaga tayo. Kung tutusin, ang tagal-tagal na ni Terence Crawford na pound for pound number 1. Pero tanong, may nanonood ba sa kanya pay-per-view? May nanonood ba sa kanya? Yun po yun. Yung mga pound for pound po natin, hindi po sila pang pay-per-view, pound for pound. Hindi po sila number 1 sa pang pay-per-view. Yun ang pangunahing problema ng ating mga
boksingero ngayon. No? Mas papanoorin pa nila si Jake Paul. Bakit? Ano meron si Jake Paul? Knockout artist. Halos majority ng laban ni Jake Paul panay knockout ang resulta. Yun lang po yung formula. Bakit po si Tank Davis? Lahat ba ng kinalaban ni Tank Davis may pangalan lahat? Bakit sikat si Tank Davis? Knockout artist eh. So ang susi po, hindi po yung kahit maglaban yung may pangalan sa may pangalan, hindi ka pa rin sisikat kung tatama rin lang yung mga tao. Subukan mo yung mga, kaya nakabalik yung mga nakabalik yung mga heavyweight eh. Bakit? Kasi knockout eh. Knockoutan. Masarap panoorin sa boxing. Ang knockout, ang mga knockout artists. At yan po ang po-provide nito ni Cuadro Alas. Pag napalaban po yan sa US at na mga maging anong tawag doon? Yung undercard, maging undercard siya ng mga malalaking laban. Yun eh. Kaya ba ni Bob Arum na mag-create ng ganun? Opo, kasi ang dali benta ni Cuadro Alas eh. Di ba? Siya po ay former trade division world champion. O, di ba? Siya po ay Pilipino at knockout artist. Kaya yun yung sinabi ni Chavit Singson, papanood yung huling laban. O ngayon napanood. O isa pa. Siyempre yung mga tumitira-tira kay Cuadro Alas, lalo na yung sa dati niyang promotion, medyo maandap na sila ngayon na basta bumira. Yeah, kasi Chavit Singson eh. Kumbaga hindi na po pipitsugin. Okay? Pumipiyok-piyok. Okay, yan lang po ang ating boxing topic.